Mapagpalang araw sa inyo mga kapusa. Ako po ito si Vic ng Pusakal. Bago po natin simulan ng kwento, meron lang po akong nais na sabihin sa inyo. Kung meron po kayong mga kwentong kakaiba, nakakatakot at nakakakilabot, ay maaari nyo po itong ipadala sa akin. Makikita nyo po sa screen ang email address na pwede nyo pong pagdalhan ng inyong mga kwento. At sa mga nais pong magpa-shoutout, ay i-comment nyo na lamang po ito sa comment section, upang sa susunod na upload ay may isa-shoutout na natin kayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na rin po kayo. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga ilalabas pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pag-subscribe mo, kapusa. Simulan na po natin ang kwento. Masakit nang makita ang pagkamatay ng mga mahal mo sa buhay. Kaya lahat ay gagawin para lang mapaghiganti mo sila. Ako nga pala si Judy. Bata pa lang ako, ay batak na ako sa mga gawain sa bukid. Paano naman kasi, ay ulila na kami ng Kuya Berto ko sa aming mga magulang. Alam nyo ba kung bakit? Dahil pinatay lang naman ang aming mga magulang ng mga aswang. At tanging ako at si Kuya lang ang natira sa pamilya namin. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin makalimutan ang kagimbal-gimbal na ginawa sa amin ng mga aswang. Habang ako'y nagkakaedad, ay hindi mawala sa isip ko na hanapin ang aking tadhana sa buhay na maging isang mahusay na manunugis ng aswang, upang hanapin ang mga aswang na pumatay sa aking mga magulang at maipaghiganti ko sila. Gabi nun, nang iwan ko si Kuya Berto dahil kapag magpaalam ako sa kanya, ay tiyak na hindi ito papayag sa aking mga plano sa buhay. Tumakas ako at bumaba ng bundok nang walang takot. Balang araw, ay babalik ako kay Kuya at ipagmamalaki niya ako. At para magawa ko ito, ay kailangan kong humanap ng isang magaling na albularyo para makapagsanay. Kahit saang lugar na ako mapadpad at nagtanong-tanong sa mga taong nakatira kung may kilala silang albularyo na magaling sa kanilang lugar. Ngunit naging tahimik lang sila at ayaw yata nilang sabihin sa akin ang aking hinahanap. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may nakasalubong akong isang matandang lalaki. Nahihirapan ito sa kanyang mga dinadala. Tinulungan ko ito nang walang pag-aalinlangan. Wika ng matanda sa akin na tagasan ka ba, iha? At bakit napadpad ka sa lugar na ito? Wika ko naman sa matanda na, meron lang po akong hinahanap, lolo, kung saan saang lugar na ako nakarating. Subalit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makita yung hinahanap ko. Ano ba ang hinahanap mo, iha? Wika nito sa akin. Yung mahusay na albularyo po, lolo, para magpatulong po sana ako sa kanya sa pagsasanay. Tumawa lang ang matanda sa akin at nung papaalis na sana ako, tinawag niya ako ng bigla. Wika ng matanda sa akin, nakikita ko sa iyong sarili ang pagpupursigi na matuto. Tamang-tama at naghahanap ako ng kagaya mo para ipamana itong agimat na suot ko ngayon. Dadaan ka muna sa butas ng karayom para mapagtagumpayan mo ito. Nakahanda po ako, lolo, kung ano man niyang ibibigay niya pagsubok sa akin. Nanatili ako ng ilang buwan at sa wakas ay nakumpleto ko na ang pagsubok na ibinigay niya. Isinuot ng matanda ang kanyang agimat sa akin. Tanda na ako na ang bagong tagapangalaga nito. Nagbirin siya ng mahalagang bagay na wag ko daw gagamitin sa kasamaan ng agimat na kanyang ibinigay. Bumalik ako sa bundok upang ipaalam kay Kuya Berto ang tungkol dito, subalit pagbalik ko doon ay tanging abo na lang ng aming bahay ang nadatnan ko. At ang katawan ni Kuya Berto ay sinunog din ng mga aswang. Napakapait ang nangyari sa akin, subalit
Kailangan kong lumaban para mabigyan ng saysay ang kanilang pagkamatay. Umalis ako at tinanap ko ang mga aswang na pumatay sa aking pamilya. Nakarating ako sa lugar na hindi ko na lang po papangalanan pa. Nagkunwari ako na isang ordinaryong tao lamang. Hanggang sa may binatang nagkagusto sa akin. Nanligaw ito at ako ay alam na alam kong aswang ito. Nagtapat ng pagmamahal sa akin ang aswang na nagngangalang Felipe. Tinago niya ang kanyang halimaw na pagkatao sa akin. Subalit, alam ko ito. Nagaling siya sa lahi ng mga aswang. Agad ko siyang sinagot at naging nobya niya ako. Dinala ako ni Felipe sa kanilang lugar at ipinakilala sa kanyang mga magulang. Naging mabait naman sila sa akin, subalit isang malaking kahangalan lang ang maniwala sa kanila. Hindi nila alam na ito ang simula ng kanilang katapusan at ang ganti ng nobya ng kanilang anak. Nagsama kami ng ilang buwan ni Felipe at dumating yung pagkakataon na niyaya niya ako na matulog sa kanilang lugar. Ako naman bilang nobya niya ay pumayag ako. At ito ang tamang pagkakataon na makaganti sa kanila. Dahil narinig ko sa kanilang usapan na sila pala ang pumatay sa aking mga magulang. Pinaunlakan ko ang kanyang paanyaya at nagplano sa aking hakbang na gagawin para mapaslang ko silang lahat. Sinundo niya ako sa aking pinagtatrabahuhan at nagbigay ito ng bulaklak. Pagdating ko sa kanilang bahay ay meron silang inihanda na pagkain at tila ang dami ng mga pagkain. Wika pa ni Felipe na, "Para sa iyo talaga yan, mahal. Sige, umupo ka na at magpakabusog." Wika ko kay Felipe. Hay nako, nag-abala ka pa sa akin. Sabay tawa ko kay Felipe. Kumain ako sa mga pagkain na inihanda nila sa akin. Dahil alam ko na walang nilagay ang mga aswang sa pagkain na kakaiba. Pagkatapos kumain, ay nagkwentuhan kami hanggang sa maabutan na ng hating gabi. At ang pamilya ni Felipe ay nagpalit na ng mga anyo. Pati si Felipe ay nagbago rin ang anyo nito. Pinagmasdan ko sila habang nakahanda ako ng isang orasyon na pangontra sa kanila. Pagkatapos ay gusto nila akong atakihin, subalit hindi nila magawang makakilos sa kanilang kinatatayuan. Tanging mga malakas na alulong na lamang ang aking naririnig at parang nanghihingi ng tulong sa kanilang mga kasamahan na mga aswang din. Kinuha ko ang aking punyal na nakasilid sa aking bag at sinaksa ko sila pa isa-isa hanggang sa maabutan sila ng umaga at ang mga katawan nila ay nasunog. Sa sobrang galit ko ay sinunog ko rin ang kanilang mga bahay gaya ng ginawa nila kay Kuya Berto. At sa wakas, napagiganti ko na ang aking mga magulang, pati si Kuya Berto. Dali-dali akong umalis upang hindi ako makita ng mga tao na ako ang pumatay sa pamilya ng mga aswang. Pagkatapos kong masagawa ang aking mga plano, ay bumalik ako sa bundok para mamuhay ng mag-isa. At hindi ko pa rin tatalikuran ang aking trabaho bilang isang manunugis ng mga aswang. Kapag may nababalitaan ako ng mga aswang na umaatake sa mga kabahayan, ay agad ko itong pinupuntahan para mabigyan ng solusyon ang mga problema ng mga tao. At para rin maalis ang kanilang takot at pangamba sa tuwing may mga aswang nagagambala sa mga kabahayan. At eto na ang shoutout natin mga kapusa. Shoutout muna natin yung mga kapusa natin sa comment section. Mula kay Brados Vlog TV. Pa-shoutout naman dyan kapatid. Shoutout sa iyo Embrados Vlog TV. Kay Ma'am Marie. Maganda magtambay dito.
Ang ganda ng pusa habang nagnanarrate. Maraming salamat po Ma'am Marie, aka Light Worker. Kay Ma'am Jocelyn Dimla. Salamat idol, may bagong kwento ulit. Nagustuhan kong mga kwento mo, kaya ikaw ang pantanggal ko ng pagod at stress. Galing mo po kasing mag-narrate idol. It's me again, Jocelyn Dimla. Maraming salamat po Ma'am Jocelyn sa pagsuporta po sa Pusakal. Kay Ma'am Plosy Graho. Maraming salamat po. Lagi po akong nag-aabang ng mga kwento nyo bago matulog. God bless you always po. Maraming salamat po Ma'am Plosy. At God bless din po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Pusakal. Kay Ronalyn Lorenzana. Idol, pa-shout out. Rod Loren Vlog. Shout out po Ronalyn at sa Rod Loren Vlog. Kay Drill Pino. Galing ng pusa sir. Shout out sa iyo Drill. Salamat sa pagsuporta mo sa Pusakal. At dumako naman tayo sa mga new subscribers natin. Kila Justin Tricia Fernandez Valerio, Nick Binaraw, Yags Vlogger, Kilabot King, Say Fabay, Irene Quizon, Leslie Lab Paharon, Michael Amoyo, Sagittarian Girl, kay Arnie Agasite, kay Miss Jane, kay Ann Lapore, kay Chay Torregosa, at kay Ma'am Imelda Abiles. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta nyo sa Pusakal. Kung nais nyo pong makapakinig ng iba pang magagandang kwento, iniimbitahan ko kayo na pasyalan ang ilan sa mga kapatid natin sa horror community. Magaganda rin po ang nilalapag nilang mga kwento sa kanilang mga channel. Kila, kwento ko lang. Kwentong creepy. Takot ka ba sa dilim? Kwentong dapit hapon, Pinoy Horror Stories. Apo Horror Story. Ang manlalakbay na manunulat. Anino ng Lagim, Ang Librong Itim, Ang Lagusan, Ang Bailana, Lakay Stories, Kurab Stories, Incognito Stories, Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories, Papa Marky Tagalog Horror Stories, Random Stories, Horror Night Full Moon Stories, Binibining Imahinasyon, Deep Red Mystery Files, Ang Pulang Dragon. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Hanggang sa susunod po. Ito po ang Pusakal. Wow!